Ang lokal ng Valley Cruz ay pinamuhunan ng mahabang panahon ng mga taga-kabanatuan at ng iba pang mga pastor at kapatid sa iba't ibang dako. Kasamang gumugugol ng pagod at panahon ang namayapang Obispo Igmedio C. Misona na naglalakad kung gabi sa pagmimisyon. Sa kabila ng mga iilang pamilyang kaanib na doon, ay nananatili sa kabanatuan dumadayong nananambahan ang mga ito nang may halos 20 taon. Sa patuloy na pagsusugo ng mga matitsagang misyonero, pinalad na maragdagan ng ilang pamilya na nabautismuhan at yaon ang simula upang magkaroon ng linggo-linggong pananambahan sa tahanan ng bagong kapatid na si Maximo Sanchez. Magmula noon, naging masigla at mainit sa pananampalataya ang mga kapatid. Lalo na ang may-ari ng bahay na pinagdarausan ng pagtitipon at kusang nagdonasyon sa iglesia na isang sukat ng lote na napatuyuan ng kapilya. Sa pagkakaalala ng Diaconessa Leonila Mangulabnan, mga unang kaanib ng Valley Cruz, taong 1999 unang nagkaroon ng kapilya sa nasabing lokal. Sila Pastor Ulysses Domingo at Pastor Evangelista ang mga unang naging ministrong tagapamasiwa ng lokal ng Valley Cruz. May ilan ding nag-seminar upang maging pastor na pawang nakapanumpa sa tungkulin, ngunit ang iba ay napahiwalay. Dala ng karupukan at kababawan ng angking pananampalataya, may hindi nakapanatili sa pagkakatayo at nangabuwal ng dumaan sa matatalim at matutulis na katitisuran. Inilagay ng mapang-upat na tukso. Kaya nagkaroon ng malungkot na nakaraan ang lokal ng Valley Cruz. Sa pasimuno ng mga mararamdaming sulsol, dumilim ang paningin ng ilang tagapangalaga na siyang nagsilbing pastol na umakay sa ilan upang humiwalay sa katawan at sumama sa ligaw na landas. Subalit isang paraan lamang ito upang salain sa bighay ang mga anak ng Diyos. Bagamat may tumalikod sa katotohanan, may nanatili naman sa katwiran na siyang nagkakaisang magpatuloy sa walang alinlangang paglilingkod. Sa patnubay ng Panginoon, sa kasalukuyan, sino mang dumalaw sa lokal ng Valley Cruz ay hindi aakalaing ito ay dinaanan ng malakas na bagyo ng pagsubok. Sininop at pinaganda nila ang kapilya at ang bakura nito. Gumawa ng bahay pulungan at sariling palikuran. Maayos at nasa oras ng paninambahan, up-to-date ang pagbibigay ng mga handog na palaging higit sa ipinangakong ibibigay. Kahit na tinangka ng mga humiwalay na mapawalang bisa ang pagmamayari ng iglesia sa lote ng kapilya na donasyon ng kapatid na si Maximo Sanchez, dahil sa nakamatayan niya ito, hindi nagtagumpay ang kanilang buktot na hangarin. Ang karanasan ay kabilang sa kasaysayan at mainam na tagapagturo, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Hindi na muling malalagay sa unahan ng pananampalataya ang dibdibang pagiging makasariling kapakanan, sukdulang makapagpadulot ng kaguluhan at pagkakabahabahagi sa kapatiran. Sa paglakad tungo sa katotohanan, ang mga kaanib ay buong pusong nagpapatuloy sa pananambahan sa kabila ng madilim na nakaraan. Dala ng pag-asa at paniniwala na ang lahat ng gawain na ihinandog para sa kapurihan ng Panginoon. Ilan sa mga naging District 5 Supervisor at mga pastor na naitalaga at buo ang suporta sa mga kaanib ng lokal ng Valley Cruz ay sina Sec. Godofredo C. Wenceslao, Auditor Virgilio S. Piedad, Tres Romel P. Boynot, Dep. MC J.C. Cardinal P. Mizona, D.S. Ponciano J. Ercilio Jr., D.S. Ladislao M. Jose, Pastor Efren C. Bulanadi, Pastor Jepta Misona, Pastor Crispin Evangelista, Pastor Matt S. Abogado, Pastor Joseph Chito Solis, Pastor Joseph de Guzman. At sa kasalukuyan ay ang Pastor Erwin V. Erciclo, kasama sina Pastor Reynaldo Arcega, Pastor Eugene Ezra Esquera, Pastor Levi Misona at Diaconessa Mabel M. Arcega bilang mga tagapayo. Sa paglipas ng panahon ay lalong nag-alab ang init ng pananampalataya ng mga kaanib na nagmula pa rin sa iba't ibang lugar. Ang tanging taga Valley Cruz lamang ay ang may bahay ng namayapang Pastor Danilo Mangulabnan, ang Diaconessa Leonila Mangulabnan, at ang pamilya ng kapatid Michael Reyes, at ang ilan ay binubuo ng mga kapatid galing San Isidro, Bangad, Bantug at Bitas. Nagkaroon ng mga outing para sa kasiglahan ng kapatiran
gayon din ang masayang kwentuhan at kamustahan na may tinapay at kape pagkatapos ng lingguhang pananambahan. Habang masipag na nagtuturo ng mga binhi ang Diakonesa Maribel Arcega at ngayon ay pinangungunahan na ng mga bagong binhi teachers. At sila ay sina kapatid Chiglin F. Del Rosario, Margie Reyes, kapatid Reynaldine Del Rosario, kapatid Tricia M. Belen, mga aktibong new gen sa kasalukuyan. Nakagawian na rin ang mga kaanib na magbahagi ng tulong pinansyal man o anumang bagay sa abot ng makakayanan para sa mga kapatid na nangangailangan. Sa voluntaryong tulong rin ng mga kaanib sa pangunguna ng Diakonesa Bethlehem Nizona Belen ay nakalikom ng halagang kakailanganin upang maisaayos at lalo pang mapaganda ang bahay-simbahan. Gayon din ang bagong binhi learning center na itinalaga noong Agosto 2, 2020 na pinasinayanan ng Pastor Herminio Bornot, tagapamulo ng kapulungan ng mga presbitero kasama ang ilang membro ng gabinete at mga presbitero. Ang lahat ng gawain sa lokal ay sinuportahan ng masipag at matyagang Pangulo Florentino J. Arcega, tagapamulo ng lokal, at ang kasalukuyang Pangulo Narciso Misona at Pangulo Reynante del Rosario. Ngayon ay patuloy pa rin at nagkakaisang nananambahan ang mga kapatid na taglay ang init ng paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus.